and you alone. My soul searches for your grace abounding. My heart hungers for your perfect presence in this very place, at this very hour. Lord, I worship you and you alone. And my soul searches for your grace abounding. My heart hungers for your perfect presence in this very place, at this very hour. Lord, I worship you and you alone. Recite po the Apostle Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, in Jesus Christ, His Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He ascended into hell. The third day He rose again from the dead. Ascended into heaven, and sits on the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy universal church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Pangunahan po tayo ni Sister Ligaya for our opening prayer. Morning. Palakpakan natin ang Diyos sa umagang ito. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito. Dakila ka, Panginoon. Ikaw, O Lord, ang kamangha-manghang Diyos sa aming buhay. Patuloy kami na nagpapasalamat sa lahat ng mga goodness mo sa aming buhay, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami na nagdedepende sa iyo, Panginoon, na ikaw, O Lord, ang gumabay sa bawat isang mga anak mo saan man dako sa aming pakipag-fellowship sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Lord, guide us, Panginoon, sa lahat naming gawain, na ikaw lang ang dapat may taas sa umagang ito at bigyan namin ng papuri at pasasalamat sa aming mga buhay. Lord, sa umagang ito, sa lahat ng mga anak mo, nagagamitin mo, Panginoon, upang kami ay magtagumpay sa aming worship sa umagang ito, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon, salamat sa karunungan at kaalaman na binigay mo sa bawat isa. At ito ay magagamit namin, Panginoon, sa aming mga tungkulin bilang kami, mga anak mo, na pinili, Panginoon, upang ikaw ay pagsilbihan, Panginoon. Lord, kami makasalanan, patawarin mo kami, O Lord. Linisin mo kami, O Lord, para kami ay karapat-dapat na humarap at makipag-fellowship sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Ama, na meron kaming Diyos na katulad mo, na palaging nandyan anuman ang mangyari sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Ama, sa lahat ng mga anak mo patuloy na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, pinagkakawala namin sa iyo ang lahat ng mga bagay na to. Sa iyo namin pinagkakatiwala. We entrust to you. We depend on you. We rely on you, and we will always acknowledge na you are the Almighty and Power God who can do everything in our life, Panginoon. Kaya ikaw ang dapat namin papurihan sa umagang ito, Panginoon. Here we are, O Lord. Help us to do your will in our life, Panginoon. Hanggang sa matapos ang aming worship sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang magbigay ng katagumpayan, Panginoon. At sa iyo ang papuri lamang sa umagang ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Patuloy po tayong sumamba sa ating Diyos. Ang Diyos po ay mabuti. Amen.
Yan, itaas po natin ang ating mga kamay sa papuri sa ating Diyos. Pangunahan po tayo ni Brother Creepy for our praise and worship. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba ay handa nang magpuri sa ating Diyos na buhay? Pwede po ba natin munang palakpakan ng ating Panginoon? Amen. Yan, bagamat di po tayo pwede magkamayan for now, ganyan na nyo nga po yung katabi nyo. Yan. Yan. Sige po. So umaga pong to, tayo pong lahat ay magbabad sa presensya ng ating Diyos na buhay. We may be too tired, we may be napapagod o too stressed, pero sabi nga nila, there's rest, there's peace, and there's gladness in the presence of God. So magbabad tayo sa presensya ng Diyos. Purihin natin siya, ang kanyang dakilang gawa at ang kanyang kabutihan. Hey! Bakit natin ang ating soul, ang spirit natin, even our physical body, in the presence of God. May sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapalamoy, lubos-lubos, minsan ng ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto mo kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa, ako'y laging uhaw sa'yo. Babad mo tayo. Let go of our inhibitions to praise Him. We come to the Lord in His presence. Ay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang pagpapalamoy, lubos-lubos, minsan ng ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto mo kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita. Tulad ng isang usa, ako'y laging uhaw sa'yo. Once again, awitin po natin, tunay ng kay sarap sa presensya ng Diyos. Here we go! Kay sarap-sarap pa rin. Come on, church! O Panginoon, ang mga pagpapalamoy, lubos-lubos, minsan ng ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin, at sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa
masaya. Kailangan lang ay ang presensya mo. Babad sa iyong salita, tulad ng isang pusa. Ako'y laging uhaw sa'yo. Ako'y laging uhaw sa'yo. Ako'y laging uhaw sa'yo. Ako'y laging uhaw sa'yo. He said in His word that whoever comes to Him will not be thirsty, will not go hungry. So we just come to Him in His presence to worship Him and to praise Him this morning. Mapalad tayo dahil ang Diyos na sinasamba natin ay walang katulad. He is an all-powerful God. And no one is equal with Him. Wala siyang katumbas, walang katulad. He's a loving God, and that love He has for us, there's no greater sa pag-ibig na yun. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man o Diyos, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin mo man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang lahat, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan
wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, walang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Walang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. We declare, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Tanging ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, walang papantay, wala nang papantay sa'yo. Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Minsan pa, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Aming ikaw, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Walang hihigit sa'yo, walang papantay, walang hihigit sa Diyos. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. It's very obvious po minsan na yung current situation po natin may be too hard, may be too difficult, minsan masyadong mabigat for us to carry it alone para pasanin natin mag-isa. But the promise of the Lord is that we don't have to carry it alone. He is with us, and He is willing to do it for us and to walk it through us, with us. So this morning, let's just sing this chorus part over the areas of our lives na sobrang hirap, na sobrang bigat, na sobrang challenging. And let's find that relief and stand by that promise na ang pangako niya hindi magbabago kailanman. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang
ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y magtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y magtitiwala. Ako'y magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y magtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Minsan pa, ako'y magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Kami magtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo, Diyos. Salita mo ang tanging sandigan ko. Father, we just thank you, Father, for this morning, for this breath of life na binigay niyo po sa aming lahat, Panginoon Lord God, this wonderful grace that you have allowed us to have. Lord, we just thank you, Father, for bringing us here together, that we may come to you in prayer, in worship, as we listen to your word, oh God. Lord, we just thank you. We just thank you, Lord God, for you've always made your grace available for us. Lord, thank you for going through things with us. We thank you for providing. We thank you for loving us, for caring for us, for caring about us. Lord, we just thank you, Lord God, for we know that you are with us right in this moment, oh God. Lord, we just thank you, Father. We just thank you, oh God. And once again, oh God, we just offer you thanksgiving. We just offer you adoration. We just offer you praises and glory, for you alone deserve all these things. In the name of Jesus, and all the children of God will shout, Amen! Maaari na po tayo makaupo. Ayan, tayo po ay na-bless po ng ating inawit ngayong umaga. Amen. So ngayon po tayo ay mabibless din po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bago po tayo makarinig, let's pray po personally. Habang tayo nakaupo, damhin po natin yung presensya ng Panginoon at minsan pahingiin po natin yung wisdom sa Kanya na directly po mag-speak po siya sa bawat isa po sa atin. And God, use yung ating mensahero sa umagang ito para ibigay sa atin yung mensahe niya. Sige po, manalangin po tayo. Banal
salamat po sa umagang ito. Tunay Diyos na ikaw ay buhay, ikaw ay kumikilos, Panginoon, at ang presensya mo, ang banal na Espiritu mo ay nandito po sa aming kalagitnaan. Ama, sa umagang ito, we invite the Holy Spirit to be with us, Panginoon. Puspusin mo po ang bawat isa at directly, Panginoon, magsalita ka po sa bawat isa po sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita na amin pong maririnig. Panginoon, sa umagang ito, humihingi po ang bawat isa sa amin, maging ang inyong lingkod ng paglilinis, Panginoon. Lord, nung kapatawaran mo po ay walang hanggan, salamat po sa ibinigay niyo po sa aming assurance, Panginoon. Sa umagang ito, we lift up to you yung gagamitin mo pong mensahero, Panginoon. Lord, bless her, Panginoon. Itago mo siya sa iyong harapan, ay sa iyong likuran, at ikaw lamang ang makita sa kanya, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay niya. Gamitin mo po siya as messenger mo po sa umagang ito. Ama, ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen, amen, amen. Tayo po makakarinig ng mensahe. Bibigay po sa atin ni Minister Beverly. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Yan. So ako po ay nagagalak na minsan pa tayo po ay nagsama-sama na nagkatipon dito po sa tahanan ng Panginoon. At sa umaga pong ito, ay tayo po ay magbasa ng salita niya sa unang Korinto, chapter 3, verse 16 hanggang verse 23, yung ating pong babasahin. Sa ating pong QT ay June 6. Ito po ay sa ating day 6 Sunday ng QT po natin. Ang title po niya ay Tayo ang Templo ng Diyos. Amen po ba? Do we claim na tayo po ay temple ng Panginoon? Amen. So every day, sana ay i-claim natin, ako ay templo ng Diyos. So hindi lamang iglesia, kundi mismong yung mga mananampalataya ay templo ng Panginoon. Sige po, alternate po tayo magbasa. Ako po mauna. Ang sabi sa verse 16, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Kayo po sa verse 17. Verse 18, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y matalino, ayon sa sanlibutang ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sige po, kayo po. Verse 19, Verse 20, gayon din batid ng Panginoon na ang iniisip ng marunong ay walang kabuluhan. Kayo po sa verse 21. Verse 22, si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ng ito'y para sa inyo. Tayo pong lahat, at kayo'y para kay Kristo at si Kristo naman para sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Sa umaga pong ito, ay minsan pa po tayong paalalahanan na tayo pong mga Kristiyano ay templo ng Diyos. Amen po? Ayan, sa umaga po ito, lahat po tayo ay templo ng Diyos at naninirahan po sa atin ng Espiritu ng Diyos. Amen po. Sa verse 16, binanggit po yan ng unang Korinto na malinaw na tayong lahat ay templo ng Diyos at naninirahan ng Espiritu ng Diyos sa ating pong lahat. So, ibig sabihin dito, tayong mga Kristiyano po ay pinagkaisa na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Bakit po nagkaroon ng pagkakaisa yung mga anak ng Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo po ay tinatawag na Unified Assembly. Ibig sabihin, pinagkaisa po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So, si Apostol Pablo po, binigyan din po niya yung panalangin ni Jesus sa aklat ng Juan 17:21-23. Ano po sabi po dito? Sabi dito, Ama, maging isa nawa silang lahat, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin.
Ibinigay ko sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin, upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na naiisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ito yung panalangin ni Jesus. Ang nais niya sa mga mananampalataya ay maging isa tayo. Ibig sabihin, tayo ay templo ng Diyos, pinagkaisa po tayong samahan ng Panginoon. So ang nais niya, ang pinakaminimithi niya sa mga Kristiyano is magkaisa. Amen po ba? Bakit po ang isang pamilya ay nagiging matagumpay? Sa pagkakaisa ng mga anak, ng mga magulang. So ibig sabihin, tayong mga Kristiyano, hindi natin pwedeng i-set aside yung sarili natin na individual. May iba kong interes, may iba kong kagustuhan. Bagkus, meron tayong pagkakaisa dahil sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Iba-iba po tayo ng karakter. Pero bakit napapansin niyo po nagkakaisa tayo? Dahil kanina po, dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil tayo ay pare-parehong magagaling. Hindi dahil tayo ay pare-parehong magaganda o gwapo. Hindi po. Dahil po sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay naging isa. Tayo ay templo ng Panginoon. Amen po ba? So ibig sabihin ng mga Kristiyano, hindi lamang ituturing yung sarili nila, ay ako lamang yung mabuti sa harapan ng Panginoon. Ako lamang yung itinuturing na templo ng Diyos. Hindi po. Ang sabi, lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo ng tunay, sila po ay tinuturing na templo ng Panginoon at nasa Kanya ang Espiritu ng ating pong Panginoong Diyos. Ito pong panalangin na magkaisa ang bawat isa at ginawa tayong maging isa sa pamamagitan ni Hesukristo. Kung tayo po ay templo ng Diyos, ito yung katibayan na ginawa ng Diyos para sa atin. Bakit tayo naging templo ng Panginoon? Ito yung katibayan ng ginawa ni Jesus para po sa atin. Sa number 1, tayo ay templo na pinagkaisang samahan. Amen po ba? Sa verse 16 to 17, ang sabi niya dito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ito po ang salita ng Panginoon na dapat na paniwalaan ng mga mananampalatayang katulad po natin. Sa panahon po ngayon, ang nais ng Panginoong Diyos, claim natin, ako ay templo ng Panginoon. Naninirahan dito ang Espiritu ng Panginoon. Amen po ba? Kung ikaw ay templo ng Panginoong Diyos, dapat makikita sa iyong pamumuhay. Diba? Hindi lang itong iglesia na ito ang templo ng Panginoon, kundi ikaw, tayo, ay templo ng Panginoon. At ang sabi po niya, ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating pong lahat. Sa verse 17, paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos. Amen po ba? Katulad ng itinuturing natin ng mga simbahan, iyon ay templo ng Panginoon, pisikal. Diba? Pero tayo ay mismong templo ng Panginoon. Ang sino mang magwasak sa templo na iyan, ano pong sabi ng Panginoon? Paparusahan. So ibig sabihin, pahalagahan natin yung templo na ito. Amen po ba? Itong katawan na ito, templo ng Diyos, hindi ito para sa akin lamang. Hindi ito para sa aking asawa lamang. Hindi po ganon. Kundi itong katawan na ito, templo ng Diyos. Naninirahan ang Espiritu ng Panginoon. Ang sino man tumanggap po kay Jesus, nasa Kanya na yung Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Lahat ng tumanggap, nag-accept sa ating Panginoong Diyos, nasa Kanyang Espiritu ng ating pong Panginoon. Kaya't nais niya na tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng nananahan sa atin ang Diyos. Amen po? Ang nais ng Panginoon, mamuhay ka ayon sa kung sino yung nananahan sa iyong buhay. Sino nakatira dyan? Anong espiritu yung nandyan? So, ibig sabihin, kung espiritu ng Diyos yung nandiyan, ibig sabihin, nais niya mamuhay ka ayon sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban. Amen po ba? Maaaring sabihin natin, Lord, di ko po kaya. Di ko kayang mamuhay ng naaayon sa kung anong espiritu ang nasa akin. Kapatid, hayaan mong
siya yung kumilo sa iyong katawan bilang kanyang templo. Amen po ba? Maaaring sabihin natin, hindi namin kaya na mamuhay ayon sa nais ng Panginoon. Pero siya yung nakatira eh. Sinasabi mo na ang Espiritu ng Panginoon yung nakatira dyan, hayaan mong siyang kumilos. Tama po na hindi po natin kaya, pero kaya ng Panginoon. Amen po? Hayaan mo kung sino yung nakatirang Espiritu sa buhay mo, siya yung kumilos. Pag siya yung kumilos sa buhay mo, wala ka nang magagawa. Amen po ba? Kasi mas malakas yung Espiritu ng Diyos kaysa sa iyo. Tama po? Tama na hindi ko kaya na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kahit siya yung nakatira dito sa ating mga buhay. Pero ang Diyos kayang-kaya niya po na baguhin kung ano yung maling pamumuhay na meron tayo. Kasi ang kagustuhan natin, kagustuhan lang natin. Pero ang kagustuhan ng Panginoon, siya po ang masusunod. Sabi po dito, siya ang kumilos sa iyong katawan bilang kanyang templo. Hayaan mong siyang kumilos sa iyong katawan bilang kanyang templo. Ang sabi, bangon tayo kapatid, tayo ay templo ng Diyos na kanyang pinagkaisa bilang samahan. Everyday sa buhay po natin, bawat gising po ninyo, i-claim nyo, Lord, ako ay templo mo. Mamumuhay ako ayon sa kung ano ang nakatira sa aking espiritu. Sa bawat gising, sa bawat bangon ninyo, dapat na-challenge din po tayo na, Lord, gagawin ko yung best ko bilang iyong anak. Gagawin ko yung best ko para maunawaan ko kung ano yung kalooban mo, kung ano ang nais mo para sa akin. Pangalawa, tayo po ay marunong sa paningin ng Diyos. Sakitin po natin, makikita natin doon, ang sabi ng Panginoong Diyos, ang karunungan, katalinuhan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Pero, sino bang namumuhay dito sa mundo na merong kamangmangan na tinuturing niyang mangmang siya sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng Diyos, siya ay tinuturing na marunong. So, palakakan niyo po ang sarili po ninyo. Kaya, sino po dito yung nagsabi, Lord, hindi ako marunong. Minsan kulang ako ng wisdom, minsan kulang ako ng knowledge, kaya nga nag-aasa ako sa iyo. Kung itinuturing niyo yung sarili ninyo na ganon, sa mata ng Panginoong Diyos, kayo po ay marunong. Amen po? Maraming taong tinuturing nila yung sarili nila na matalino. Pero sa harapan ng Panginoon, sa mata ng Panginoon, ano pong sabi sa Biblia? Sila po'y itinuturing na mangmang. Pangalawang bagay, tayo po ay marunong sa paningin ng Diyos. Sa verse 18 hanggang verse 23, makikita po natin doon na tayong mga bata po ay binabalaan na huwag magbigay ng kaluwalhatian sa karunungan ng mundong ito, bagkus makita natin na ang kaisipan ng Diyos ay mas higit na dakila sapagkat batid niya ng isip ng marurunong ay walang kabuluhan. So bilang isang mananampalataya, ini-encourage po tayo, bawat isa sa atin, na hindi lamang po tayo magbigay ng glory dun sa dun sa katalinuhan ng mundong ito. Bagkus ang sabi sa atin, tayo po ay mag-focus sa kung anong higit na dakila. Sino po yung makakapagbigay po sa atin ng karunungan sa mundo na ito? Ang ating pong Panginoong Diyos. So, yung mga taga-Korinto, pinagyayabang po nila yung karunungan ng kanilang leader o ng kanilang mga tagapagturo. Noong mga panahon po na yun, ako ay kay Apolos, ako ay kay Pablo, ako ay kay Pedro. Saan sila? Diba? Pinagyayabang nila na yung kanilang tagapagturo ay matalino, magagaling. So, ganun yung ginagawa ng mga taga-Korinto. Mas pinapahalagahan nila yung tagapagbigay ng mensahe kaysa sa tunay na mensahe na kanilang napakinggan. So believers, tayo pong mananampalataya, huwag po kayong mag-focus sa taong nagbibigay ng mensahe. Bagkus, mag-focus tayo sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen po? Sa bawat mensahe na naririnig ninyo, huwag niyong tingnan yung nagbibigay ng mensahe. Bagkus tingnan ninyo yung mensahe ng Diyos, salita ng Diyos. Amen po? Huwag tayong pipili. Alam niyo po yung division, di ba? Ay, dito okay ganito, magaling magturo. Ay, dito okay ganito, magaling magsalita. Hindi po. Bagkus lagi niyong tatandaan, napakahalaga na sundin ang salita ng Diyos. Amen po? Ang talino ng tao, maglalaho. Sa mata ng Panginoon,
ito ay mangmang. Pero ang talinong ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa pamamagitan po iyon ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po ay hindi dapat inilalagay yung pagtiwala sa tao lamang, kundi sa ating Diyos. Amen po? Huwag po kayo magtiwala lamang sa tao. Bagkus bigyang higi, pahalagahan po natin yung pagtitiwala po natin sa ating Diyos. Sapagkat tayo po ay marunong sa paningin ng Diyos. Kung itinuturing kanyang marunong, matalino sa harapan ng Panginoong Diyos, sa Kanya ka magtiwala. Amen po? Kung ang tao, sasabihan tayo, ang mangmang mo naman. Di ba? Yung maririnig natin sa kanilang salita, negatibo. Pero sa harapan ng Panginoon, sa mata ng Panginoon, ikaw anak ko ay marunong para sa akin. Sapagkat alam mo ang aking salita. Amen po ba? Ang conclusion po natin sa umaga pong ito ay nais po ng Diyos na palagi po nating tandaan, tayo po ay templo ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay templo na pinagkaisang samahan. Pangatlo, tayo po ay marunong sa paningin ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Amen po? Tandaan po ninyo yun. Every day, anuman ang challenges, nakakaharapin po ninyo sa buhay po ninyo, Lord, ako ay templo mo. Pinagkaisa mo kami dahil kami ay iyong templo at marunong kami sa inyong paningin. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, minsan pa po kami nagpapasalamat. Sa umaga pong ito, Lord God, walang ibang maitaas kundi ang pangalan mo lamang. Tunay po, Panginoon, na sa buhay po namin bilang isang mananampalataya, nais mo po, napakatandaan po namin na kami ay iyong templo. Pinagkaisa mo kami dahil sa pananampalataya na meron yung bawat isa po sa amin. Lord, tulungan mo kami na palaging isipin, palaging alalahanin na sa iyong paningin, kami po ay marunong. Ituring man kaming mangmang ng sanlibutan, pero sa iyong mata, ang bawat isang mananampalataya ay marunong sapagkat alam po namin ang iyong mga salita. Salamat o Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ang bawat isang narito, Panginoon, ikaw ang manatili na templo, ang Espiritu po ang manahan sa aming po mga buhay. At tulungan mo kami na sa community na ito, makita po nila ang bawat isang Kristiyano, Panginoon, ay yung templo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Minister Beverly. Malino po ang ating mensahe. Amen. So, dalawang bagay po gusto kong iwan sa inyo. Ano ka at sino ka? Ano ka? Ikaw ay templo ng Diyos. Sino ka? Anak ka ng Diyos. Amen po? Amen. So, tayong lahat po ay tumayo. It's time po na magbigay po tayo ng kaloob sa ating Panginoon. Pangunahan po tayo ni Brother Bernie for our offering prayer. Let's pray po. Tayong lahat po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito. Panginoon, sa muli mo pong pagkakaloob sa amin ng kalakasan upang patuloy ka naming papurihan, Panginoon, Lord God. Lord, salamat din po sa mga biyaya na iyong kaloob, Panginoon. Patuloy po naming maranasan ng iyong pag-ibig, Panginoon, Lord God. Lord, sa lahat po ng may mga karamdaman, Panginoon, kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng kalakasang physical, Panginoon. Ganon din po, pagpalain mo po ang bawat isang narito, Panginoon. Muli, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng buhay na iyong kaloob, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na sana po ang iyong mga salita na aming narinig sa araw na ito, Panginoon, ay maging gabay namin sa aming araw-araw na pamumuhay, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. With a grateful heart, give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yan, umayo na po tayo makaupo. And ako po tayo sa ating announcement. Sige po tayo tumingin sa ating PowerPoint. So yung number 1 announcements po natin, increase from 30% to 50%, so almost 75 members. So pwede po tayo mag-gather at least 75 members kasi po almost 150 po yung capacity ng ating church. Kaya pa-inform na lang po sa ibang members po natin. So Lord willing po, ayusin ulit yung mga chair, dagdagan po natin para sa next Sunday po natin. Though we still need to observe the age restriction policy, we are allowed to gather with the increased number of worshipers. 18 years old and above can join worship at church if they have no symptoms. So let's pray hard to worship God without this restriction from this June. Amen po. So wala pa po kasing announcement about sa age restriction. So anyone po sa inyo, kung sakaling alam nyo po na pwede nang umattend yung even yung mga bata, yung below 18, please inform us na lang po. Para din po yung mga bata at below 18 ay ma-inform kasi gusto na rin po nilang umattend ng worship. So as of now, so wala po muna sila. So if ever may announcement po na hindi man namin alam, pa-inform lang din po. So para po ma-update din po. And the next day po na makasama na po natin lahat ng mga bata. Ang saya po di ba pag may mga bata? Kahit maingay sila, parang nakakapagbigay po sila ng joy sa bawat isa po sa atin. And then number 2 po, QT Life for our faith wherever we are. If you have children at home, please do QT with them because we should not lose our children generation despite of the pandemic and because parents are responsible for the spiritual development in partnership with church. Amen. So yung paglapit ng ating mga anak sa Diyos, responsibility po ito ng mga magulang, ng parents. Kaya, let's train them po, especially ngayong pandemic, mas maraming time na magkakasama po kayo sa bahay. So, ito yung good chance po para may share po natin sa kanila yung word of God. Amen po? Kasi pag nabalik na po sa normal yung lahat, sobrang busy na po tayo lahat. Di ba po? Kaya yung mga anak natin, sila naman ulit ang mag-a-adjust kasi nasanay sila kasama kayo, tapos bigla na namang wala. Di ba? So habang may pagkakataon po, gawin po natin ito. And then number 3, parents prayer meeting at 2 p.m. every Thursday with there is no sudden ECQ. So continuous pa rin po yung parents prayer meeting every Thursday at 2 p.m. And then number 4, learning Taekwondo, 18 years old above can join Taekwondo if you wear mask and have no symptoms. For further information, please contact si Brother Kirby. So yun po, sa mga magkakilala po kayo na gusto po mag-train, pa-inform na lang po or pakicontact po si Brother Kirby para dito. And the number 5, Lamp Youth Fellowship at 4 p.m. Mamaya po yung mga youth po natin, online and offline. And number 6, Life Protection Benefit Plan. If you want to resume po ito, you may approach Sister Nonita and Sister Luz. Kung gusto niyo pong ipagpatuloy po yung inyong Life Protection Plan benefit. So, yun po yung ating pangkalahatang announcement. So, that's all po, no? So, yun lang po ating announcement and tayo pong lahat ay tumayo for our congregational prayer statement. Sige po, let's read po ito. Number 1 po, let's read. Panginoon, Ikaw po ang Diyos na nagtatag ng bawat mga bansa. Sa sandali pong ito, lumalapit kami sa iyo ng may kapakumbabaan para sa aming bayan. Panumbalikin at palakasin mo po ang aming bayan upang maging bansa na pinapakita ang iyong kalwalatian sa iba. Amen. Ang kinakarap naming pagsubok ngayon ay maliit kumpara sa laki ng pag-ibig at kabutihan mo sa aming buhay. Tulungan mo po kami na huwag ng hina sa aming sitwasyon. At tingnan namin ang kasalukuyang pandemya na maliit lang dahil mayroon kaming makapangyarihang Diyos. Amen. Panginoon,
tulungan at ingatan mo po ang bawat isang anak mo sa iglesyang ito. Sa araw-araw, dagdagan mo po ang aming pananampalataya upang kami ay maging matibay gaya ng mga bato na hindi nagugupo. Palakasin mo po ang aming pananampalataya upang maging matibay kami sa anumang pagsubok na dumating. Amen. Panginoon, salamat po na itinatag mo ang simbahang ito sa lugar na ito. Mayroon ka pong mahiwagang kalooban dito. Gamitin mo po ang iglesyang ito bilang pagpapala sa kaligtasan ng marami. Amen. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buhay ng aming mga misyonero, pastor at mga ministers. Pagkalooban mo po sila ng sapat na lakas at kapangyarihan upang maihayag ang iyong kalooban at pag-ibig sa iba, lalo na sa mga di pa mananampalataya. Amen. Yan, tayo po ay umawit ng The Lord's Prayer Song. May the grace of Lord Jesus Christ and the love of God, fellowship of the Holy Spirit will be all GMPC members and Grace Peace Church. Everyone answer, Amen. Amen. God bless po. Palakpakan po natin ng Diyos. Please encourage po yung ibang members natin to attend ng